Pinalulutang na ngayon pa lang ang tambalang Sara Aimee para sa 2028 presidential elections. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate correspondent Mayan Los Baños. Mayan, sino nagsusulong ng tambalang ito at payag ba si Senator Aimee? Jiggy, si Senator Robin Padilla ang nagsusulong ng Sara Aimee tandem para sa 2028 presidential elections. Kanina kasi sa ambush interviews bago nagsimula yung sesyon, unang namin ang tanong ni Senator Robin Padilla kung bukas ba siyang maging running mate ni VP Sara matapos ganitong magdeklara ng kanyang bid for presidency for 2028 elections. Alam naman natin na talagang kakampi ng mga Duterte si Senator Robin Padilla, pero ang itinuro niya si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Nakatawa namang sinabi ni Senator Marcos na talagang pasaway lang daw itong si Senator Padilla. Pakinggan natin, Jiggy, ang kanilang mga pahayag. Yung reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid, will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. Oo. But 1,001,000,000%. Ano ako Sara Aimee ako Amy as VP, sir, yun ang tinutulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sara Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sadali lang naman. Sir, Si Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Jiggy, sabi pa ni Senator Aimee, nakabuti na maagang nagdeklara si VP Sara Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential elections. Kabaliktaran daw si VP Sara ng kasalukuyang administrasyon at siya daw ang magbibigay ng direksyon sa walang patutunguhang bansang ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge talagang ang tao galit na. At Mayan, ano ang sabi ng iba pang minority senators dito? Jiggy, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung matatandaan mo, naging running mate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So para sa kanya, walang masama sa ginawa ni VP Sara Duterte na maagang pinaalam sa publiko na balak niyang tumakbong Pangulo sa 2028. Habang si Senator Bongo, na isa pa sa talagang kakampi ng mga Duterte, ay talagang suportado raw itong planong ito ni VP Sara. Pero umiwas si Senator Bongo na sagutin yung aming tanong kung bukas ba siya na mag-VP kay VP Sara sakaling matuloy nga yung pagtakbo nito bilang Pangulo. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Pakinggan natin, Jiggy. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipino sa ngayon. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay nung lahat. Mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. At Mayan, ano naman ang masasabi ng mayorya at oposisyon tungkol dito? Jiggy, si Senator Risa Hontiveros na kausap din natin kanina, alam natin na isa siya sa mga nangunguna sa pagbuo ng United Opposition. At sinabi rin niya na nakafocus na yung efforts nila ngayon para sa pagpili ng kanilang mamanukin para sa 2028 presidential elections. At balak nilang i-anunsyo yan, Jiggy, sa last part ng taong 2026 o kaya sa first quarter ng 2027. Hindi raw nakaka-apekto sa kanilang timeline yung maagang pagdedeklara ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer? Yun, qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Yung pagnanais para sa anti-corruption and good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya.
Jiggy, na-interview din natin si Senate President Tito Soto at para sa kanya, umaasa siya magiging patas ang pagtrato ng lahat ng senador sa impeachment case ni VP Sara Duterte sakaling umakyat yan dito sa Senado, lalo't nandyan yung posibilidad, Jiggy, na isa o ilan sa mga senador ay posibleng makalaban ni VP Sara sa 2028 presidential elections. The senators are expected to be impartial always, no matter who is going to be charged or kanino mang articles of impeachment ang sumampa sa amin. We are expected to be impartial. So kahit kandidato, hindi kandidato, kahit sino pa yan, doesn't matter. At sa ibang usapin, tila may di pagkakasundo sa pagitan ni na Senator Bam Aquino at mga kasama niya sa posisyon. Anong detalye nito? Sa hiwalay na interview kasi si Jiggy, nasabi ni Senator Bam Aquino na baka ideally mas mainam na litisin dito sa loob ng bansa yung mga kaso ng extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug war. Pero sinabi rin niya na nire-respeto naman niya yung proseso na isinasagawa ng International Criminal Court. Pero alam mo, Jiggy, tumaas ang kilay dyan ni dating Senador Antonio Trillanes. Bakit daw ba tila nagbibida-bida ang isang senador ngayon na nawala naman daw ginawa o sinabi noong panahon ng kasagsagan ng EJK under Duterte drug war? Tanong pa ni dating Senador Trillanes, nagpapalakas lang daw ba sa mga Duterte supporters si Senator Bam Aquino? Unfair daw yung ginagawang niya yan at insensitive. Sinubukan ko na hinga ng panig si Senator Bam Aquino kaugnay niyan ilang beses pero hindi talaga siya nagpaunlak ng interview at wala siyang comment tungkol dyan sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.